tinatawag na fellowship sa kanilang kinaroroonan. At walang iba kundi ang ating Pastor John Calvin Orela. Happy tumayo, mga kapatid, sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, sa unang kabanata, mga talatang 4 hanggang 5, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nasa kanyang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa dilim, at ito'y hindi nauunawaan ng kadiliman. Purihin po ang kanyang mga salita, tayo po'y makakaupo, mga kapatid. Sumandali po tayo manalangin. Dakilang Ama, pagpalain po ninyo ang memorial service na ito para po kay Tatay Fulgencio. At may mga kapatid po kami na nalulungkot po sa pagpanaw niya. Naniniwala kami, Ama, na nasa inyo ng mga kamay ang kanyang kaluluwa. At tunay po na may katiyakan kami kapag ang isang kaluluwa ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan at tinanggap ang Panginoong Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa hapong ito, kasama po ang mga kapatid, ang aming mga ate kuya, mga staff from CCT, from Working Hands, at sa iba't iba pong mga pinagmulan from our friends, mula sa aming mga kaibigan, mga kapatid, etc. Nawa po ang inyong salita ay dumating sa amin na ipinahahayag sa amin ng Holy Spirit. Father, bless us at gabayan niyo kami sa hapong ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat ako sa CCT, mga kapatid, kasi ang totoo po nun, dahil sa CCT kaya ako nakapag-asawa. Matagal akong binata mga siguro po, 37, wala pa akong asawa, pastor 36. Pero dahil sa CCT, nakapag-asawa ako, no? At sa Tandang Sora po, nabit ko yung misis ko, si Ate Ani, kilala niyo po siya, no? Yung iba. Isa po siya sa staff sa Tandang Sora noon. Kapitbahay At, nila nilabas. dahil din po sa asawa ko, na-involve ako sa CCT, no? At napakalaking bagay po na maging kabahagi niyo po sa ministry na atin pong ginagampanan. Amen. Napakahalaga, mga kapatid, no, ng salitang ilaw. Sabihin nga po natin ilaw. Ilaw. No? Ang ilaw po o ang liwanag ay ito ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng buhay sa mundo. Sabi po ng mga scientists, no, sa pag-aaral nila, yung unang spark ng ilaw, ng light, na kung saan ay, kasi ang ilaw po sa pag-aaral, no, ng science, ang ilaw ay may UV ray. Alam niyo ba yun, no, yung ultraviolet radiation. Nang ito'y tumama, no, sa molecules ng mundo, nagkaroon ng tinatawag na paggalaw ng genetic material. So, nag-umpisa ang buhay sa liwanag, scientifically speaking. Sa Biblia din po sinasabi, no? Lahat ng bagay ay nag-umpisa sa ilaw. At alam niyo po, no, maganda yung sinabi din ng family ni Tatay Fulgencio, no? Yung tatay ni Ma'am Grace, na yung buhay niya ay in the end ay tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo, no? Yung pangalan po niya kasi ay relatable, no, sa verse natin. Kasi yung Fulgencio po, ang ibig sabihin po niya liwanag. No? Sa pangalang Espanyol, yung salitang Fulgencio, ibig sabihin po, sinag, shining. Kaya, sa Tagalog po, liwanag siya, no? Anyo ng liwanag. So ang mundo po, itong ating planeta ay nabubuhay dahil sa helium. No? Ang planetang ito ay dahil
tayo po ay nag-exist no, na may buhay dahil may araw po na iniikutan tayo. Alam niyo po, mga kapatid, no, kapag wala pong araw, ang planetang ito ay matutulad po sa mga planeta na malayo sa araw at walang buhay doon. Napansin niyo po, no? Walang nakikitang buhay sa mga planeta na malayo na sa araw. Pero kapag ikaw ay nasa saktong distansya ng araw, may buhay. So ang planetang ito, kaya may buhay kasi mga kapatid, no, nilagay ng Diyos to, no, na sakto. At alam niyo po, mga kapatid, no, kapag wala ang araw, ang Earth ay isa lamang parang bato na umiikot sa sansinukob na nonsense. Walang kahulugan. Kaya po, no, sa Biblia po, ang liwanag po ang sinag ay napakahalaga. Higit yung totoong liwanag na nanggagaling po sa Diyos. Mga kapatid, no, kaya po, sa buhay po natin, ang sabi po ng Biblia, ang buhay natin ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. No? Ang buhay natin ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kapag wala ang Word of God, lahat ng bagay ay vanity. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Kaya po, no, sa Bible, ang ibig sabihin ng ng salitang buhay ay Zoe. Naririnig niyo siguro yung term na yun, no? Zoe. Ang ibig sabihin po ay buhay ng Diyos. No, ang Zoe ay hindi biological, kundi spiritual. No? Kaya sa Bible, mababasa natin na nasa Kanya ang buhay, ibig sabihin po, nasa Kanya ang Zoe. So kung may araw na pinanggagalingan ng buhay biologically, ang buhay naman sa spiritual ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, I'm hoping, no, and I'm expecting, no, na pagdating ng araw, ay makita ko yung isang nagliwanag na kaluluwa. No? Si Tatay Fulgencio, pagdating natin lahat, sama-sama tayo doon sa kaharian ng Diyos. Amen po? No, so, mahalaga, mga kapatid, no, yung pagiging, sabi nga po, no, yung sinasabi na masinagan tayo ng ilaw na ito. Ngayon po ganito, no? Sabi ng Bible, ang nakalulungkot po, may sinabi na nang dumating ang ilaw, ang sabi ay hindi ito nauunawaan ng kadiliman. Tanong, ano po bang ibig sabihin ng kadiliman? Ang dilim po sa Bible, ibig sabihin po ay kamatayan. Isa siya sa mga symbolism ng death, no? Kapag madilim, sa Bible, ang ginamit ang liwanag, ibig sabihin buhay. Pero pag ginamit ang dilim, ibig sabihin nasa chaos, nasa death, nasa disorder ang buhay. Kaya ang sabi ng Bible, nang dumating ang buhay sa mundo, yung salita ng Diyos, ang sabi po ay hindi nauunawaan ng mundo, no? Bakit po kaya? Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, ang tao ay nasa kamatayan. Ang tao po ay spiritually dead. No? Sabi po ng Bible, ang tao kapag hindi pa born again, tayo ay mga patay. No? Kaya walang impact sa atin kahit nakikinig tayo ng preaching kapag patay tayo. No? Symbolism po ng taong patay ay halimbawa po yung katawan ni Tatay Fulgencio. Actually, si Tatay Fulgencio as a soul, hindi na siya yan. No? Yan yung kanyang bodyng iniwan. Pero sa Bible po, ang meaning ng kamatayan ay wala tayong response. No? Tayo ay patay. No? Wala tayong buhay. No? Kaya, alam niyo, no, ang preaching, mga kapatid, no, sa pangangaral ng gospel, nagsasalita ka sa mga taong patay. Ganun po yun, unless na kumilos ang Holy Spirit para mabuhay siya. So yun po yung aking nakikita sa Bible no, na paliwanag kung bakit nang dumating si Jesus, ang sabi, hindi siya nauunawaan. Ngayon po, ang maganda po, tumawag ang Diyos sa atin. Sabihin niyo nga po, calling. Calling. So, mahalaga yung calling kasi dito nag-uumpisa yung pagbabago natin. No? Nang dumating ang liwanag, ang sabi ng Biblia sa atin, lahat ng yumakap at tumanggap sa liwanag na ito, di ba ang sabi, binigyan sila ng karapatan na na maging mga anak ng Diyos. So, doon na po nag-umpisa yung spark, no? Nang tayo po ay tinawag na ng Diyos at sa pamamagitan ng Holy Spirit ay narinig natin yung kanyang tinig at nagkaroon na ng spark ng buhay sa mga taong patay tulad natin. And I believe na ang mga nasa CCT po ay mga taong buhay, hindi sila mga patay. Amen.
Kristiyano yan. Kaya alam niyo, Amen, amen. yes, no, kaya mga kapatid, no, mahalaga po no, na ang mga nasa CCT ay mga buhay. No? Hindi tayo patay. No? Minister siya. Kasi ang tumawag po sa atin ay Diyos na buhay, nagdala ng buhay, at patuloy nating ibabahagi ang buhay na ito sa mga tao. Amen, amen. Kaya mga kapatid, no, ang sabi sa atin, eto na yun, ano, yung sinasabi na calling para mabuhay ang mga patay. No? Kaya po, sa buhay po natin ngayon, no? Ang sitwasyon ng ating mundo ay nasa kamatayan po, totoo po yan, ano? And then, ang tao po, sabi nga natin, ay kailangan nila ng isang bubuhay sa kanila. At ang bubuhay lang po sa mga patay ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Kaya mahalaga, mga kapatid, na alam natin ang kanyang salita, no? Alam natin ang kanyang salita. Maraming tao po sa tingin nila, yung liwanag na nasa kanila, halimbawa po, tinatawag nating liwanag ang ating relihiyon. Maraming tao sa tingin nila na yung liwanag na nasa kanila ay sapat na yung pagiging moral at mabuti sa tingin nila. May mga tao po na sa tingin nila yung pagiging nilang mabait ay okay na, no? Okay na yon. Pero alam niyo po sa Bible, alam natin na ang lahat ng ito, kapag wala ang tunay na liwanag, ang sabi sa atin, tayo pa rin ay nasa kamatayan. Kaya ang sabi po sa atin ng Biblia, dumating ang liwanag, bagamat hindi siya tinanggap ng sariling kanya, pero ang sabi po sa atin, ang mga pinanganak ng Diyos ay tinanggap siya at sila'y pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak niya. Mga kapatid, sa hapong ito, no? Isa pong pribilehiyo na maibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. At nawa po, patuloy na i-bless ang family ni Ate Grace kahit kinuha na ng Panginoon yung kanyang butihing ama. At naniniwala po ako no, na sabi nga po sa atin ng Bible, sa atin po, pag namatay ang isang kapatid ay, sabi nga po, may isang quote no, na nabasa ko lang sa isang teologo, sa isang theologian, si Bonhoeffer, ang sabi niya, nang malapit na siyang bitayin, no, sabi niya, mamamatay ka na, anong sasabihin mo? Sabi niya, sa tingin nyo, ito'y katapusan ko na. Pero sa akin, ito ang pasimula ng buhay. Amen. So mga kapatid, nagsisimula pa lang ang buhay ni Tatay Fulgencio. No? Ito yung starting point, no? Na makita niya ang eternity. Makita niya yung ganda ng buhay, no? Yung tinatawag na reality ng eternal life. And I'm hoping mga kapatid, tayong lahat ay nakasulat sa aklat ng buhay sa mga sandaling ito. Let us pray po, muna lang ito. Father, i-bless niyo po ang family ng Santos sa pagkuha niyo po sa isang kaluluwa na nasa inyo ng mga kamay dahil kayo ang may authority, Father, ng lahat ng kaluluwa, ng lahat ng may buhay sa mundo, sapagkat ang lahat ng ito'y create nyo, ang lahat ng ito'y in-appoint nyo, at ina-appoint nyo rin ang aming kapanganakan, ina-appoint nyo rin ang aming kamatayan. Father, kayo po ang dahilan kung bakit nabubuhay ang tao, kung bakit kami nag-exist, kung bakit kami nag-ministry, ang buhay nyo ang dahilan. Pumasok sa amin ang Holy Spirit, ang liwanag ni Jesus, kaya nakilala namin kayo. Nawa, Father, i-bless nyo po ang CCT patuloy, ang ministry ng CCT, ang ministry ng mga iba't ibang organizations na kung saan, Father, we are sharing the life of God, ang buhay niyo po sa mga tao. Lagi niyo kaming gamitin, Father, na maging daluyan ng blessing, daluyan ng pagpapala. Naniniwala kami, Father, na ibibigay niyo ang comfort sa pamilya nila Ate Grace, ng kanyang buong family. At salamat po, Father God, na napakabuti niyo sa amin. Sa kapila po ng mga tests and trials sa mundo ito, nandyan ang liwanag niyo, nandyan ang inyong salita, upang magpatatag sa amin at magpatuloy kami sa buhay na ito na dala-dala ang pangalan ni Jesus Christ. I-bless niyo po ang aming mga kapatid sa hapong ito. Ito ang aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless po.